Exactly 2 years ago, nagsimula akong magseryoso sa running era ko. Now, meron akong 3 bagay na ibabahagi ngayon, mga natutunan ko para makatulong din sa mga runners dyan, especially sa mga beginner runners pa lang. Now, disclaimer lang, hindi ako coach pero I'm sure makakatulong itong mga bagay-bagay na to. Now, yung pinakauna is yung tinatawag nating consistency. Consistency is king. So, para mag-improve ka sa running mo, dapat consistent ka. Self-explanatory na yan. So para maging consistent ka, kailangan mo ng structure. Now by structure, I mean training program. So mas mainam talaga na may training programs. Now pag sa pagsisimula ko kasi ng running era ko, wala talaga akong structure. Puro easy run lang ako. Walang speed workouts, walang sinasabing recovery day kasi nga easy run lang ako. So somehow pinagsisisihan ko yon kasi para sa akin, mas naging optimize sana, mas naging maganda sana yung improvement ko or mas naging mabilis sana yung naging improvement ko kung meron akong structure. Parang tatsulok yan, nasa gitna yung consistency, nasa tuktok. Tapos sa kabilang gilid, recovery or rest. Tapos sa kabilang side naman, intensity saka volume. So bale, binabalanse mo yan para maging consistent ka. Recovery, tapos meron kang nagpo-focus ka sa volume, nagpo-focus ka sa intensity, pero hindi mo sila pinagsasabay na ini-increase. Pag pinagsabay mo na, tinaas mo yung volume mo, tapos tinaas mo pa yung intensity ng mga workouts mo, yung speed workouts mo, malamang sa malamang makakaroon ka ng injury or ma-burnout ka. Now, yung pangalawa is, yun nga yung sinabi ko, rest. Kasi sa recovery, dyan ka lalakas. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi dito. Hindi ka lalakas sa mismong training kasi ang training is stress. Bale, ang magpapalakas sa iyo is yung adaptation na mabibigay ng recovery mo. So recovery by sleeping 7 to 8 hours. Kung mas mataas, mas mainam. And usually, mas maganda yung recovery kung gabi. Mas maganda yung tulog natin sa gabi talaga compared sa araw. Now, pangalawa is nutrition. Now, pagdating sa nutrition, usually, para sa akin, mas maganda talaga kung nakafocus ka sa real whole food, hindi processed food. Yung pangatlo na concept na ibabahagi ko, natutunan ko is yung trusting the process or patience. Kasi pagdating sa running, hindi ito yung tipo ng sport na basta-basta na lang ka na lang mag-e-improve. Hindi mo dapat minamadali yung mga bagay-bagay, especially yung improvement mo. Of course, pwede kang mag-improve ng mabilisan relative sa ibang tao, pero at what risk? Talagang i-test mo yung limits mo. Pero yun nga, mas mataas yung risk mo na ma-injured pag ganun. So, balance lang dapat. Para sa akin, yung mga sinasabi na mas maganda talaga, yun nga yung sinabi ko earlier, mas maganda talaga na meron kang structure. Now, yung improvement na yan, hindi yan linear. Yun nga yung sinabi ko, you have to trust the process. Kailangan mong maging patient. You have to play the long game. Wag kang masyadong maging atat sa improvement mo. Now, pagdating kasi sa training, may ibang tao dyan na pag nakita nila na after 4 weeks, 8 weeks na, wala masyadong improvement sa structure na ginagamit or ginagawa nila, nagbabago sila ng structure ulit or nagbabago sila ng program. Para sa akin, bigyan mo muna ng ilang buwan para masabi na wala talagang improvement doon sa program mo. So, trust the process. So, yung 3 bagay na yan, yun yung nakatulong sa akin bilang isang runner. And, hindi man siguro ako yung pinakamabilis mag-improve or pinakamabilis na runner dito sa amin, sa age category ko. Pero at least, meron naman akong improvement. And yun nga, sana makatulong.